is now signing on to serve you. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino.
Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Sa patuloy na pag-aati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Sa pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga magsasaka sa pagkakaroon ng sapat na pagkain sa bansa, sinimulan ng Department of Agriculture ang pagbuo ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program o F2C2. Sa pagsasama-sama at pagbubuklod-buklod ng mga magsasaka at mangingisda na nagkakalapit at nagkakatulad ang produksyon, tutulungan sila ng F2C2 na matukoy ang kanilang mga pangangailangan, mapabuti ang kanilang produktibidad, makamit ang economies of scale, at gawing negosyo ang kanilang mga aktibidad sa agrikultura at pangisdaan. Para sa iba pang impormasyon, bumisita sa opisina ng DA8 F2C2 Regional Secretariat, Canhurao Hill, Tacloban City. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8 at ng himpilang ito. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. Oras naton mga ka-agri. 7 minutos na ang naglabay sa alas 5 san aga. Yes, good morning sa ating tanan. Midweek na. Adlaw kita Miyerkules, July 30, 2025, day 211 over 365 days. Okay, so yun ang episode natin nga Adlaw Miyerkules, mga ka-agri. Adi, very special in nga aton episode. Aton tagan sin spotlight in aton mga parauma ug mga asosasyon nga talaga inagin resulta sa HVCDP High Value Crops Development Program sa Department of Agriculture. Santis ita magpadayon siton. Ato na ni pamatian ang jingle nga ginpreparar sa Department of Agriculture, ani at kita. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya
mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagal ang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Okay, so mga ka-agree, di rin natong kalimtan bation. No, bation sin maupay nga aga naton mga parauma, naton mga para pangisda. Kanina pa sirain mata. Ano? Aton lat bation sin maupay nga aga aton mga agripreneurs. Sugad man aton mga ka-agree naton nga may adasin kasing-kasing ano sa aton pagtaga agrikultura. Of course, bation naton kaupod naton sa Master Control Sara Estral Taro ngan Engineer Francis Marnie Balvez ngan sangaran san aton Acting Station Manager Hinaro Navelon. Ako niyo nakakaupod yan ano. Kaupod yan ang aga, Charmaine Perito. Okay, so balik kita sa HVCDP program ano. Sa mga karuyag sin maging beneficiaryo ano sini nga programa or sugad man kung namimiling ka mo sin like inspiration, ano? Mga success stories nga dirla basta sin an result na, ano kundi aton lot mahibaroan na nabera kinagian, ano? Nano ba an era naging hard work, ano? An era paningkamot, an pagkaurusa sa naton mga farmers, sa aton mga asosasyon. So ala ka mo pagbaya, ano? Sini nga aton programa yan ang adlaw aton ini mahihibaroan sa itong pagbalik kahumanlasan pipirang mga pahibaro aton oras 13 minutos na ang naglabay sa alas 5 san aga. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App.
Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Oras naton, 10:06 minutos na ang naglabay sa alas 5 san aga. So yes mga kagrano, quick trivia la kita. Maaram ba kamo nga ang HVCDP, High Value Crops Development Program, usa ini nga programa ilarom sa Department of Agriculture nga nagtutuyo nga maaghat ang mga parauma nga dirila tumutok or dirila mag-focus sa pagtanom humay or mais, kundi mag-diversify sara. Mag-try magtanom naman iba, sugad sa mga utanon, prutas, herbs, spices, ngan iba pa. And tungod siton, kadamo pa nga mga parauma nga mga asosasyon liwat ang natagan sa suporta. Natagan sara sin seeds, sugad man mga farm equipment, post-harvest facilities, training, market linkages, ug iba pa. Ang resulta, adina aton mahihibaruan mismo sini nga aton programa. Mga ka-agri, aton na pamatian hilingan ini nga aton HVCDP Success Stories, pinaagi sa aton audio-visual presentation. Kini among association from the beginning, association ni siya since 2005. So ako gi-level up into cooperative para maka-engage me og business. Kay diha toy opportunity nga diha gi-offer namo ang LGU nga sa trading post. Mao tong akong gi-level up. Ang aim gud namo sa among cooperative nga punto gyud namo nga matudloan namo sa mga agriculture practices about sa pagpananom sa vegetables, kay more on vegetables man mi. About sa amo latest karon nga nadawat katong among hydroponics nga karon nag-operate tuwa sa nursery nga among gikuan karon engaged na og business na ami gi-grow dito pichay og litos. Nindot diri sa hydroponics kay una gaan ang trabaho. Wala namang kay guna. Unya di na ka magbisbis kay automatic man ang iyang distribution sa tubig. Unya mas kanang control nimo ang kanang mga insekto. Kay naa say coral. Unya inigbaligya, kuan siya kanang puti limpyo. Dali ra kay mahalin, mag-ilog bisag mahal ang presyo, ila gukuron kay dali ra man mahalin. Yang ang ako nakatiguan din sa hydroponics ikumpara sa farm, sa field, kuan siya kanang makaminus siya og kanang fertilizer nga gamiton. Kay sa field inig butang nimo og abono, muulan, mabanlas man to, dinhi dili man kay magtutuyo ra ang tubig nga naay fertilizer. Nya mo nang nindot gyud ang kining akong experience dinhi kay murag na ako'y nantiguan dinhi nga wala matudlo didto sa field nga pagpamuma. Ang among pichay ug ang litos naa nami ibali suki sa metro sa litos. At the same time, ang pichay diri lang sa outside sa merkado. Amo na ingana nga strategy kay ug puro lang mi maglitos, ang tendency man gud mo overstock ang baybay. Minus pa man gud siya og nagamit og litos. So among gikuan nga 50-50 lang. 50 ang pichay, 50 ang litos kay para igo ra pud sa consumer ngadto sa metro ug sa ubang pa mga mugamit pud sa litos. Ang sa litos nako every 5 days ang ako harvest kay ako manggi man ako dungan na pagtanom-tanan. Ako manggibay tibol, 5 ka tibol. Mo maximum lang kog 12 kilograms sa bawat 5 days. Ako na mabaligya tanan.
Kanang sa 5 days na kanang litos niya. Sa pizza na ako weekly. Mo-harvest ko 40. Mo-harvest ko 40 kilograms sa every week sa pizza. Kunya, adi ba, ang kuan ang sa litos na ko, ang akong baligya, kuan lang, tag 200 per kilo. And sa pizza, 60 per kilo. So, nakadawat ko sa DA, usa ka tracer, tuan ako gipada sa akong cluster sa Monterrico, multi-tiller cultivator. Tuwa sa akong kauban sa Gakat niya sa City Agriculture, tracer, kining yellow, akong shredder, ug katong tractor nako, ug tuwapay water pump. Ano, napaday ko nadawat sa region nga katong baril nga fiberglass, katong dako kayo nga para sa akong vegetables. Padalhan sa big mga seeds gikan sa office sa DA, kuan sad sa mushroom house namo, ug katong among hydroponics. So amo sila gi-train about sa pagtanom, especially sa insecticide. Kay ang insecticide magud kuan kayo kanang delikado kayo kung magpataka lang ta. So mao na amo gibuhat karon nga ma-familiar pod sila sa mga insecticide. Unsaon paghandle, unsaon paggamit nila, pag-spray para lang dili pod maapektuhan ang especially maapektuhan ang farmer. At the same time, ang mga consumer pod nga dili pod maapektuhan sa mga insecticide. Ang kanagong problema gud sa mga bag-uma sa field, dagan sila abono, ila lang ibutang. Pero dinhi sa hydroponics na may timplada. Kanya nami gadget. Ang problema mahal ng gadget tag 20,000 kanang kumbumeter. Dili na kaya sa mga farmers mo na kayo mag-advantage ko nila layro sa nako kay ang akong abono nakaibaw ko og pila gikan lang sa tanom ako mahatag. Sila dili nila mahatag na gawa man sila kummeter. So mo na advantage. So, salamat kayo sa Agriculture DA. Dako kayog changes sa among lifestyle sa una o karon kay sa una kuan man lang ang among mga income kuan lang gyud siya kanang naalang gyud siya gamay lang gyud nga income pero karon nga na-organize na mo mayo na train na mong mga tao dako kayog changes kay mo income na naman mi og dagko kada buwan kaya na naman may mga strategy so kuan gyud siya ang pinaka the best gyud nga kuan kung mulihok lang ka, agriculture may pinaka-the-best nga mahaon yug ka sa kalisod. Kunay akong nakita. Salamat gyud ko sa Department of Agriculture nga natagaan kong chance ni nga butuon ba. Actually dili man gyud ingon nga ang mukita ko ang akong purpose ni. Nga ang pagtuon man gyud nga na ako ma-share sa akong mga kaabang farmers nga mo ni. Kay mga kakauban ako mga farmers mo nga ri. So may mga technique diha, ako sa taga mga technique. Salamat kayo sa Agriculture DA. Nga natagaan ko ng mga gadget o kanang mga sit plan, mga sit up. Salamat kayo nila. Kaya dahan ko natiguhan niya matulog na kanang po ako mga kaubang farmers. So dako kay kog pasalamat sa DA ug sa City Agriculture nga very supported yun sila. Kay wala magyud mi pababayaig kuan tanan mga inputs nga kuan ilang gihatag namo. So hopefully nga daghan pa mga association nga matagaan. Nagsugod ang Bye Bye Jackfruit Growers Association 2007 and I joined 2010. I planted 200 trees given by the DA and then nagpa-member ko 2010. Then I added 100 more from DA also.
usa ko ka membro sa Bye-Bye Jackfruit Association. Nagpamembro ko kay murabag nakasabot ko nga maayo ang magpamembro kay murabag dali rata matabangan sa og LGU og sa gadi kay naaman tay association. Ang akong nadawat dito noon murag daghan-daghan na kay nanay mga grass cutter, mga sinso, kana mga pang pruning so cutter pod pang cutting sa mga sangang gagmay. Daghan-daghan ang mao nay nakatabang pug limpyo dinhi sa akong nangkaan. Di ako membro ko sa among association 2008. Kami ang pioneer hantod karon nagpasige. Ang akong nangka moabot na og mga 300 ka puno, ang namunga mga 100 ka pin. Kanya nagsige gihapon mig tanom hantod karon kay ang among plano kay ang bagyo tungod sa bagyo gusto mo nga di mo hunong ang among production sa among jackfruit. Nagsugod ko 2007 pagtanom og nangka nya pag abot og 4 years ni bunga na og sa 30 pa to ka puno ang akong gitanom. Naka-harvest ko mga 20 pod ka buok nga bunga. Ako gideliver sa Bye-Bye og ipalit nila sa processing og kuan tag 14 ang kilo. Nag-anam-anam na diyan to nagtikadugay na nagtikadaghan na pod ang iya harvest. Una namong tanom, mutoy feeling kayo na mga tanom kay pag bunga nagdaghan kaayo. Pagsugod ko, mahalin na yung tanig 100,000 kapin. So, sinabot lang Yolanda. Wala na bilhin sa kabok. Kana puro na mga, mura yung Christmas talaga ang mga nangka. Kilamig purma. Mo bitawa na ako ni Proningi kay ang purma sa mong nangka. Mura yung Christmas din. Nag-ana lang ba? Tapos kaya pag bagyo ka nagtakilid. So, few years back then, gikan sa pagtanom na ako sa 200, naka-harvest ko og more than 400. Then, pag-abot sa naabtan sa bagyo, katong duha ka bagyo, na-lessen ang harvest. So more or less ang harvest na lang nako lately is 150 more or less. Sa human mong pananom diri pa-seminar mi og tulo ka adlaw do sa Aboyog bahin sa jackfruit kay wa man mi kahibaw og unsay pamaagi sa pag-atiman sa nangka. Ang among nahibaw-an dito nga aktual man ang gibuhat ba di man sa istorya na kanang gibuhat jud namo sa punuan sa nangkaan. Motong dali ra ko nakasabot og giunsa bahin sa pagpruning og kanang paglimpyo sa punuan. Importante kay puy-an man ang mga mananap. Ang among ma-harvest karon ginagmay pero ang among gyud ma-harvest at karon nga harvest gyud niya makakuha gyud niya mga 4,000 kilos. Ang kabaligya na mo ron tag 40 na ang kilo karon. Ang volume na mo nga harvest kaduha pero naay ginagmay kanang kada buwan maka-harvest kami may ginagmay gagmay. Dili kay among nangka dinhi kuan man dili na gusto namo nga dili namo hundang bunga ng among nangka ron wa namo padungan na og bunga. Kasabot naman po sa pagpabunga pinagi sa nya tuyarloy nya saon nga ma-delete sa pagbunga. Ang nauna kong dugang, himpalit ko og 78 ka buo ka. Pag human adto, may gihatag sa gobyerno tag 5, tag 10. Nasa mo hatag na mga suki niya. Human adto karon, gitagaan na pod mi ni sa bagong mayor ni Sir Boyeng. Kari nga, tagaan ni may mga planting materials nga wa gyud bayad. Muna ning kamit mo pagtanom. So, naka-receive ko gikan sa DA og fertilizer, chainsaw, ladders, grass cutter og mga sprayer, and other planting materials. Tungod sa langka naka-pa-eskwela ko og college. May hong gigasto ba elementary to college kinuon wa pa makahuman pero mga pila na lang siguro na kabikang. Og wa pa ang nangka, di ko ka pa eskwela kay wa mo trabaho, mura nang mong masahiro og
habal-habal driver. Gamay ra pong income na. Pero diri sa nangka mo pabor-pabor. Lahi ra gyud sa kuan, dako kay katabang ang nangka na sa pagpa-eskwela. Og sa amo po ginadlaw nga pagkuan. Kinahanglanon ba? Pabor gyud kay mananom og nangka. Ako kayong tabang ang kaninga project kay karon nakapalit na kog sakyanan and then naka-add pod og passive income. So, ang ako future plan is i-develop na ko ang Zion Grove para makahimo kog nursery for extra income. Usa sa pinakadako nga tabang nga gihatag ang kanang instead of magpalit og mga fertilizers provided tagaan na sa DA. So sa mga nagsugod pa lang magpa-member sa asosasyon kay aron kung naay mga ipanghatag dali ra sad sila ma-inform. Ang ako'y kasulti nga pasalamat mi nga din sa paghatag sa DA o sa LGU sa baybay nga oportunidad namo mga farmers sa pagtanom aning nangka at the same time tudluan po nila sa mga teknik ug idea nga bag-ong pamaagi ang saon pag-atiman sa nangka. Nagpasalamat po ko sa DS baybay nga ila po kung na-appeal ko ba hinabang nga gipanghatag. Po nagpasalamat ko sa Department of Agriculture o DA sa LGU sa baybay nga diin napadayon na pagsuporta namo diin ang among panginabuhi tungod sa nangka nga ilang sige hinabang namo na-apply na po pong ilang gipanghatag namo nga mga tools kana mga hagdanan o kung sa pa nga o kanang hinatunta ko nga suportahan mi nila labi na sa panahon ng nay mga kalamidad nga di nang inahanlan kami sa suporta gyud nga aron kami makabalik mig bangon dayon. Nagpasalamat kog dako sa DA sa ilang mga gipanghatag kay dako gyud og tabang sa mga farmers. If you are na farmer, panindigan na yun yung mga farmer ka. Kaya kung i-commit na yun ka, kung ibagdoy-bagdoy, wag mo na yung kay income. Hay mo kang ordinaryo yung kang farmer, wag mo kay income. Ang amon asosasyon is may ada 28 nga membro, nagtikang kamihan July 2017. Ang amon ginbuhat din na uma is may da kami mga tanom nga utanon, and din may da kami baboyan, kanding, manok, tos karnero. Hanuna, ang amon trabaho hadto kay waray pa man kami pundo, puro lapinta kasi adto una. Dito pa kami ubos nagtikang, tapos dito namon bumalhin kami ngadto ha kan sa gulo na taganliwat kami ang project han DENR, Department of Environment and Natural Resources. Natagan gihap kami han bulig han NGO, han CC Concern, Department of Agriculture, damon at bulig pa amon. Yan ang panahon. Tapos amon at katapos namon dito han duha na site, bumalhin na kami nga di. Tagpa-credit kami ha ATI, pa-credit gap kami ha TISDA. Ito nga na-credit na kami yan, bagahin dako nat bulig ha amon. Ito nga ko nakaka-sursuldohay na kami, bisan lagod tila. Dakot bulig ha amon. Aside din amon association, nag-level up naman kami, usa na kami nga Technical Vocational Institute nga accredited han TESDA. So na-offer kami yanahin Organic Agriculture Production and C2, then ma-follow pa ang mga another qualification kay pero gin-process pa naman ang mga documents. So nagig usa kami hini nga
TVI or Technical Vocational Institute, pinaagihan amon association. Naging sugad kami hini pinaagi liwathan intervention han DA region, DA province, han DA LGU. Once nga may da kami training, na-receive talaga kami hin kuan buti ay nga honorarium. Kumbaga, an amon vision or an amon goal han amon association, pahinay-hinay namon niya na nakakabuot. Nga dirilaan association an ma-level up kundi pati an amon mga members. So bali an amon training cost pag start namon han kanan training amo ito nga nagkakaada na kami hin monthly salary. Mawari kami training, mamayada training, talaga may adangan hina-assign. So kung iton amon members yan ang aanhi nga nakikitan, amo ito nagkakandakan activities, nananom kami, nagla-landscape, nagliha na ito, may assign panubong hin mga anamon livestock, anamon poultry. Kada usa ito may mga assignments ito ha era. Pero may time nga nagbubroblig talaga kami. Itamon mga utanon, may daghap din yung babaligya, may dakat balogan, danay gihap ha takluban. Tapos nga damarabot. Tapos, ang kuan nga namon, ang babuyan, ang siya nito. Pumalit man kami ito. Tapos, ginbaligya namon, gin-recycle ba namon ang kuan ba. Kabaligya, pumalit liwat kami otro. So, nakakaroon kamay kami. Waray pa kami itong mga machineries. Mano-mano gud talaga. Maulan naklikod hadtong mano-mano piko. Yan, nadiri na. Kay, us nalakaagit makina. Madagmit na pagkuan, tanom dayon. Hadtong una, kontento gudan rahol yan na medyo hayahay na. Kay may da naman kami mga makina. Amo ito tas libre pansid, di rin na napalit. So ang kuliwat, kahubyan na gud lahat tao kung di rin ka magtrabaho. Para haakon, dakot bulig hiton, sugad hiton Department of Agriculture haamon. Diri kami nawawarayan hin panhinanom kay available na namon seeds nga ginahataghan DA labi na region kay tagdara mo permitong ginahatag. So diri talaga ito namon ging kakaragan. Kay kumpleto man kami makinarya, available itong tubig na himurasa kitang tubig, may da kami mga farm tools, may da kami mga organic fertilizer. So labor na gud la. Sin pamanhan among presidente kanan hubya ka nala kung diri ka magtatrabaho. Kay ang mga resources aadaman complete. Dakon at bulig ginihaamon kay una lagi talaga. At tinuod na istorya. Diri ko gud gusto talaga mag-uma. Gusto ko dagat. Kay hadagat pagpalawod yan na pag-uli kwarta dayon. Ini nahubyan kun una kay nasing nakunahuna. Magtanom ako yan na usa nga dahdo ka bulan antisak makag-harvest. Di guguto mo na ako antisak makag-harvest. Sugad na akong hadto na ho na pero yan na dako ngayon nga bulig iton sugad ito nga pag-uma. Kay nasiring na ako yan na ilob nga nikhin pag tinambahin tagpira ka tuig waray ko lagin huhulat tapos iningayan mas maupay kay kung nagaabot na di harvest na la may kwarta na libre. Amot advantage ba ngayon hit parag uma maupay ngayon. Depende na lahi mo madiskarte ka ha imo pananom. Kung matanom kang pitsay, lettuce, tapos ito nga kangkong kay madali. Tapos matanom ka liwat ang tarong kay mauna man ang pitsay, ang tarong orhe, sunod-sunod natin pag-harvest. Amo ito kumbaha koan akon diskarte ha pagtanom. Dako po napakabulig, nakagintatrabahoan niya na. Sugadhin, nag-harvest kami. May da, share kada tagsa kung nabulig kahit nun. Nakaka-share man ako. Nakapalit naman ako pugas, ano mat ang paralito. Sugadhan dati na year, na papa-eskwela ko pamahanak padis, nakakahatag maghaya. Ang amon future nga is plans, mag-additional kami qualification. Actually, may na ako yan naging process for submission na talaga ito at TESDA.
kuan hiya sir nga qualification, rice machinery operation and C2. Nga anamon pagkandak, nakigmuwala kami hito ngadto ha barangay Tag-Alag. Kay waray man kami din hi rice area, rice land area. So nakigmuwa kami dito usa nga Farmers Association nga adto ha barangay Tag-Alag. Sakop la din hi Marabot kay kompleto ra didton facilities, machineries, party ha kanan rice. So amo ito usa la ito yahan namon plano nga iga additional nga qualification. Ma-additional pa kami hin poultry raising and C2 gihap nganhin swine production and C2. Nagpapasalamat ako sa Department of Agriculture kay damot era na bulig na amon. Una, ang makina, multi-land cultivator dito, tapos seeds ngayon, tapos rain shelter, greenhouse, plastic crates, water pump, tapos ito native chicken. In behalf han amon Rawis Farmers and Fisher Folks Association, han amon mga members, nagpapasalamat kami hindamo. Kumbaga grateful kami talagang duro nga nabuligan kami han Department of Agriculture labi na ha region kay waray kami ngadto talaga ginihingyap nga diri talaga nira grant. Before I become a farmer, empleyado anay ha sa Melcoan. Sa ring panira, a corporate world, and then the aniya talaga pagbabago is like 360 degrees. Iya pagkuan kay diri nga ni naiintindihan nila kay nano nag-farm act na nakadima nakaanay ha corporate world. But the inspiration, as I said, is the summer farmers. Kay how to encourage them is the thing. Well, di man kita makaka-encourage kung waray kita igpapakita nga farm nga asya ini ang magiging model farm. That is why, on my research, agribusiness is the most, dako niya potential for return of investment. And it also served my advocacy in encouraging the farmers. Nagtikang ako pag umakatong kaya nakita ko ang akong kakulangan sa supply din ni San Calbayog. So nagkami adak vision na punta maabot ang adlaw nga usa nga makapag-contribute kakulangan sa mga produkto sa pananom din sa Calbayog. Usahan mga naka-encourage sa akon nga mag-join han cooperative. Kay may ada ako experience nga may nakita na ko usa nga parag-uma. May darahiya iya luyo alat kay gimbutangan niya hin mga mariguso. So nag-stop up gimpakianhan ko hiya nga kani itong tanom sa merang akon gihap. Tapos ikaw pa nagbabaligya, oo. Tapos siya ito na-realize ko nga kaero ngayon mga parag-uma kung waray hira kasugbong in terms of marketing. So, kung may kooperatiba unta, paruhan or sidma, asya na untan akong gin-instill nga himuunhan or sidma nga maging marketing arm han mga farmers. Kay dapat ang farmer from pagtanom unta, tapos pag-harvest, ikukuha na ito han or sidma, babayaran hira cash para every produce nga ira ginhihimo dito ha ira farm, kada harvest will turn into cash. An kuan ini nga sa tunga nag-start aksan pagtanom, kaupay kay timing of season siya san kamatis, gintamaan ko an humarvest aksan 3 tons nga kamatis. Maupay kay nahatagan aksan maupay nga presyo kay tungod kay off season siya. No nakakumita ak sa napalit siya sa tag per kilo 40 pesos per kilo. So kumuha ak sa 120,000. Dapat every product of a farmer must turn into cash. That is why we are
organizing the farmers into, kumbaga, clustered barangays, tapos kung ano't ira produkto, papaliton ito or SIDMA para, and every product produced by a farmer will turn into cash. Dako nga impact didi sa amon sa akon mga kaupod nga bumaya na san panguma nga ma-encourage sira pag kay tungod kay nakitaan manggod nira kung paanano ini nga benefit didi san pag-uma tungod kay nakitaan nira an akon harvest kataasan iya income nga nakuha ko. So na-encourage sira nga magsumulod san farming. Saya na sa amon grupo dito sa Barangay Rizaldos Farmers Association, ang amon tanom, may da kami mga appointees, i-assign namon na namon akon mga member sa usa nga crops, pero multi ano siya, dako nga volume siya. Samar is considered as one of the poorest provinces in the Philippines. The potential in growing, in terms of progressing, para hanaton probinsya, since agricultural land kit, is to know the crop nga pwede naton nga stable and market, nga pwede naton nga diri kita mapapaawod kun ma-encourage kit nga mga parag-uma para hini. So siring pa walking the talk. So I talk to encourage farmers, and kung nakanhipahira, nakakabisita pahira in Face Eco Farm, nakikitaan nira nga, isakto manggudan akong ginyayakan. Farming business can give you an unlimited potential. Asya ito na naton ginsisari nga, kung waray kit igpapakita ha parag-uma, kung tubtubla kita pag inistorya ha ira, nga waray ka igpapakita, bagan nahungaw an imo vision. It is our vision nga ang Samar magiging progresibo through agriculture. Kaya na, ang akong plano talaga sini nga akong umahan, mapadamo ko pa ang akong tanom. Haluag pa kay karoyag ko nga makapag-grade ak didi sa trabaho liwat. Didi makabulig aklat didi sa akon mga igkasikulat parag-uma na waray mga trabaho, makapag-benefit sira nga di sa akon uma, maglibot sa akon mga produkto. Ngansan an usa kong pinakakuan magin usang surubdanan an ini nga kuan ini nga akon dinhi uma. Ana to nga harvest, dako ato nga kuan naibulig sa akon kay una ato nga time nga continuous na akon harvest, na-confine na akon anak sa Tacloban. So nakamayada tubig ani baga. So ito medyo dakoan hospitalization bill. So adto nga kamatis ko an akon gingamit. So kadako ura-urang pasalamatan ko sa adto nga time nga ginhatagan naksan maupay nga harvest sa akong kamatis. Tapos na save an akon anak. I love being with the farmers. That is why I joined the Orsidma Farmers Producer Cooperative. Nga 2016 nag-join na kini Haira, tapos pag 2018 gin-elect ak nira as their chairperson. And since then nanalinguha kami nga mahitulay nga diha mga ultimo nga mga parag-uma and interventions from the government. Parag-uma nga or farmer nga, that is why DA and akon agsubharanian. Bridging the needs of the farmers and bridging the project of the government to the farmers. Akon mensahe sa mga kasi ko parag-uma, di man maiwasang god, ang mga trials, di man god maiwasan nga may mga sakit nga naabot sa aton mga tanom. So ayo la kita kahulop, ayaw kita pagkuan maka-discourage nga di kita magpadayon. Lugod gamitan ito niyo nga usa nga inspirasyon para makapagpadayon kita sini nga panguma. Makuha naton ang aton karuyag, ang aton mga plano, ang aton karuyag pag-abot sa adlaw. Oras naton mga ka-agree. Just minutos na la nagpapabilin antis mag alas 6 san aga.
Sa aton nahilngan, nabatian ang aton audio-visual presentation san success stories san mga benepisyaryo san HVCDP, High Value Crops Development Program san DA. So yes mga kagrano, we hope nga damo ka mo nahibaruan yan ang aga. And usa siguro san aton nahibaruan liwat an kamatuoran nga an kalampusan sa agrikultura diri instant. Diri nga mag-pop up nala diri nga bagan magic mahihitabo nala. Pero sigurado nga posible kung may ada suporta, kung may ada disiplina, an usa nga parauma or asosasyon, ug sugad man may da pagtuo san iya kalugaringon nga kapasidad. So an High Value Crops Development Program san DA, so diri ni basta-basta nga proyekto sa ini nga dalan pakadto san food security, panginabuhian ngan pag-uswag diri la san aton mga kababayenan, kundi pati luwat san aton mga kabataan, mga senior citizens ug bug-os nga komunidad. Okay, sa asyatan kabugasan sa naton tupiko para ng adlaw, HVCDP Success Stories. Oras naton, 9 minutos na la nagpapabilin. Okay, update naman kita san kamutangan san aton panahon para na adlaw, Miyerkules. Adi si Ma'am Lori de la Cruz, weather specialist tikang sa DOST Pag-asa Sentral para paghatag sa aton san updates. Araw Pilipinas, narito ang late sa lagay ng ating panahon. Bagat pa rin ang nakakaapekto sa buong bansa at nagdudulot pa rin ito ng katamtaman hanggang sa malakas na ulan ito po sa Northern Luzon. So makikita nga po natin dito sa ating latest satellite imagery, makapalat convective na mga ulap ang nakikita po natin sa Hilagang Luzon. So expect po natin tamtaman hanggang sa malalakas na mga pagulan pa rin ang dulot at dala po nito. Dahil pa rin ho yan sa habagat. Maulap din sa natitirang bahagi pa ng Northern Luzon at maging dito po sa Central Luzon. Samantala, wala po tayong LPA o bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. At least in the next 2 to 3 days, wala tayong inaasahan. Pero magtatabi pa rin po tayo sa magiging updates ng Pag-asa. Ibig sabihin, maliban po sa habagat ay wala pong ibang weather system na nakakaapekto sa bansa. Although yung habagat patuloy nga po itong nagdudulot ng pagulan sa malaking bahagi ng Luzon. Kaugnay dyan, in-effect pa rin ang ating weather advisory dito po sa mga lalawigan ng Batanes, sa Ilocos Norte, sa Abra, Ilocos Sur, maging sa La Union, at Benguet. So possible pa rin yung 50 to 100 millimeters of rainfall within 24 hours sa mga nabanggit nating lugar. At iba yung pag-iingat pa rin ng ating abiso dahil ibig sabihin yan, posible pa rin yung mga localized flooding o yung mga localized na pagbaha at posible rin yung mga pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga matatagal na pong inuulan doon po sa mga bulubunduking lugar o areas. Samantala para sa forecast natin sa araw na ito, maulap pa rin ang papawirin at mataas pa rin ang tsansa ng katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan. Ito nga po sa Ilocos Region, sa Batanes, Babuyan Islands at sa Abra, Benguet. So doon po sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region, sa buong Ilocos Region, sa Batanes at Babuyan Islands, malalakas na mga pag-ulan pa rin ang pwedeng maranasan sa araw na ito. Sunsod pa rin ho ng habagat o southwest monsoon, kaya ingat pa rin ho sa ating mga kababayan doon. Samantala, maulap din ang papawirin na may posibilidad pa rin ng mahihina hanggang sa katamtamang mga pagulan dito po sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng Cordillera Administrative Region, maging sa natitirang bahagi pa ng Cagayan Valley Region at natitirang bahagi din dito po sa Central Luzon, maging sa Rizal Province. So sa mga kababayan po natin dito sa mga nabanggit nating lugar, saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag kong kalimutang magdala ng payong. Para sa pagtaya ng ating temperatura sa Metro Manila, from 26 to 31 degrees Celsius na magiging Agwat, 17 to 19 degrees Celsius naman sa Baguio City, 26 to 29 degrees Celsius sa Lawag City at 25 to 33 degrees Celsius sa Tuguegarao City, habang sa Legazpi City ay 27 33 degrees Celsius. At malamig pa rin ho sa Tagaytay from 24 to 29 degrees Celsius. Samantala sa natitirang bahagi pa ng Luzon,
Dito nga po sa Southern Luzon, dito po sa Bicol Region, Calabarzon at Mimaropa Region. Sa natitirang bahagi pa ng Calabarzon, asahan din natin ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawurin at posible rin ho yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. Samantala sa Visayas at Mindanao, patuloy pa rin na improved weather ang mararanasan doon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang ang papawurin. Posible pa rin ho yung mga pag-ulan anytime of the day pero mga panandali ang buhos lamang o dahil din po sa mga thunderstorms o mga localized thunderstorms. Samantala sa Calayan Islands, from 25 to 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura, 25 to 32 naman sa Puerto Princesa, 25 to 33 sa Iloilo, 28 to 34 degrees Celsius sa Tacloban, 27 to 33 degrees Celsius sa Cebu, 24 to 34 degrees Celsius sa Cagayan de Oro, 25 to 34 degrees Celsius sa Davao, at 24 to 34 degrees Celsius sa Cagayan de Oro, habang 25 to 34 degrees Celsius sa Zamboanga City. Meron pa rin ho tayong gale warning ngayon dito po sa mga baybaying dagat ng extreme northern Luzon. Partikular ho sa mga baybaying dagat ng Batanes, Babuyan Islands sa northern coast ng Ilocos Norte. Kaya't pinapayuhan pa rin natin ating mga kababayan doon yung mga manlalayag po ng mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Hanggat maaari po ay huwag ho munang pumalaot. Hindi po natin nire-recommendang pumalaot doon sa mga nabanggit nating lugar dahil maalon hanggang sa napakaalon pa rin ng kondisyon ng karagatan doon dahil pa rin sa umiiral na southwest monsoon o habagat. Samantalang sunrise natin for today is 5:39 in the morning at mamaya lulubog ang araw sa ganap na alas 6:26 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Thank you, Ma'am Lori de la Cruz Galicia, weather specialist. Ikang sa DOST Pag-asa Sentral para paghatag sa aton sa updates ng kamutangan sa panahon para yan na adlaw Miyerkules. Oras naton, 3 minutos na lang nagpapabilin antis mag alas 6 ang aga. That's all for today. Otro damo nga salamat sa niyo pagpamati ngan pagtambong sa natong programa. Shout out mo pa nga aga, no? At iyon, di nakikita sa naton live, yan na. Good morning, Rom Navales Tugunon, Franz Navarrete Probes, Jennifer Gulmatico, Rachel Garciso Taladro. Good afternoon, Irish Nicole. Ay, good morning. Good morning, liwat sa Roda Abachardiao. Ngan sa tanan nga mga nagsusubaybayan na sa naton live sa Facebook and YouTube Radyo Pilipinas Kalbayog ngan mga namamati sa aton mga radyo 882 kHz AM dial. Nakaupod natin sa Master Control Sara Israel Taro ngan Engineer Francis Marnie Balvez ngan sa ngaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navalon. Ako luwatan yun nakaupod Charmaine Perito. And padayon paghihapon kita kung mag-urugpod buwas naman adlaw Huwebes, July 31, tikang 5 a.m. to 6 a.m. sa lain na luwat ng edisyon sa aton programa. Masunod na ang programa Morning Report. Mao iton mga karpi, stay safe, productive, and always inspired. Inian atong programa Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas.